Amen. Jesus buried our past and the greatest sin is no match for God's grace. Amen. Kaya dapat ngayon pong umaga po na ito, let's enjoy the grace of God na binibigay po sa atin araw-araw ng ating pong Diyos. Amen. Are you ready for the preaching of the Word of God this morning? Amen. Amen. The songs that we have heard is great, but again, ay wala na pong hihigit sa pakikinig ng salita po ng Diyos. Tayo po lahat ay magsitayo, and let's call on our speaker for this morning, the pastor of Christian Bible Baptist Church sa Lapungan, Tarlac, Pastor Louis de la Cruz. Palakpakan po natin. Amen, amen. Thank you so much. Good morning po sa inyo po lahat. Medyo hanggang ngayong garar-gar pa yung aking boses. But anyways, I just pray to the Lord that bigyan po ako ng maayos na boses at matapos po ang pananambahan ngayon pong umaga. Good to see you today. Amen. Maraming salamat po sa lahat po ng mga kapatiran na nandito. It's good to be in the house of God this morning. At ganoon din sa lahat ng nasa virtual. Salamat po sa Panginoon. Malayo man kayo, malapit din. Kung malayo talaga, baka naman malapit lang. But anyway, so good to see you po. Habang ang mga maraming tao po ay tradisyonal, pero salamat po na kayo po ay nandito sa bahay panambahan. Alright, so habang kayo nakatayo na po, let's open our Bibles, John chapter number 4. John chapter number 4. At ganito rin oras ako nag-preach sa amin at natatapos po yung service namin at 11:15. Kaya medyo maaga tayo makakauwi. Amen? Maliban lamang kung hindi ko susundin yung sinabi ko. Alright. Okay, John chapter number 4 in verse number 21. Are you there? Amen. The Bible says, Jesus saith unto her, Woman, believe me, the hour cometh when ye shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. You worship you know not what. We know what we worship, for salvation is of the Jew. But the hour cometh, and now is, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Pag-uusapan po natin ngayon pong umaga, now, laging sinasabi ng ating pastor, 2025 is a year of commitment. So the title of this message this morning is Commit to True Worship. Commit to True Worship. Let's go to the word of prayer. Loving Father, once again, we thank you so much for this wonderful time that once again you give to every one of us. And thank you for allowing us to be in this great place this morning where we can gather together to glorify thy name. While a lot of people today, dear Lord, na nasa mga languyan, swimming areas, or whatever, Panginoon. But salamat po na ang inyo pong mga anak ay nandito, kapahayagan ng kanilang pagmamahal sa inyo, Panginoon. Dalangin ko po once again, help us to learn from your word this morning. This is not my word, this is your word, O God, so please help me. I do pray, dear Lord, bigyan din po ako ng maayos na boses at may deliver ko po ang inyo pong mga salita. Ipaalala niyo po ang aking mga binasa, pinag-aralan, so that ang inyo pong mga anak ay inyo pong pangpapalain sa pamamagitan ng inyo pong mga salita. Forgive us for our sins and cleanse us from all unrighteousness. Be the one to lead us this morning, dear Lord. Salamat po sa presensya ng bawat isa. Pagpapalain niyo pong buong maghapon pong ito. Ito pong lahat ang aming dalangin, for in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you so much. Good morning. Please be seated in the presence of our God. Para minsan mas maganda walang salamin. At talagang dumating na yung, sabi ng Bible, the hour cometh. At salamat sa Panginoon, tayo nagkasama-sama ngayon pong umaga. At tayo po ay narito sa napakahalagang lugar upang tayo po ay makinig ng salita ng Diyos. Kaya po, total maigsi lamang naman po ito. Huwag na po kayo matutulog. Amen? Alam ko po mainit, pero mas mainit po sa labas. Okay? So now, dito sa talatang binasa po natin, narito po ang ating Panginoong Jesucristo
ay mayroon po siyang conversation together with the woman in the well. At siguro po sa mga Bible readers ay nabasa na natin ang pagkakataong ito. At narito ang ating Panginoon, nagkaroon nga po siya ng pagkakataon na may usap sa isang babae na nag-iigib doon po sa balon. At napakagandang bagay na makita natin dito mga kapatid. Sabi ko nga po kanina, pag-uusapan natin po ngayong pong umaga is commit to true worship. So pinag-usapan ng ating Panginoong Hesus-Kristo, of course, alam natin, narito ang ating Panginoong Hesus-Kristo, ay mayroon siyang conversation together with the woman in the well. At sinasabi niya na pag-usapan nila ang patungkol po sa worship. At nabanggit nila back in those times na yung Jerusalem po is the center of place of worship. Back in those times that Jerusalem is the place of worship. But napagandang bagay na binanggit ng Panginoon po dito, sabi ng Bible, Jesus said unto her, Woman, believe me, the hour cometh that ye shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. Sabi ng Bible, verse 23, But the hour cometh, and now is, when the true worshiper shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. At ang sabi niya, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Kaya napakahalaga na ngayon pong umaga ay tayo po ay maging true worshiper ng ating pong Panginoon. Now, the word worship, ating pong pag-usapan as far as the word meaning is concerned, the word worship. Now, in the Old Testament, mayroon po siyang tinatawag po na Hebrew word na shakak. Literally known as the act of bowing down. So in the Old Testament, pag naririnig natin yung word na worship, na may katumbas na word na shakak, meaning po is known as the act of bowing down. Now in the Old Testament time, mayroon pong tinatawag na word na proskuneo in the Greek word, proskuneo. Now, ano po ang ibig sabihin ng word na proskuneo? To encounter God and praise Him. To encounter God and praise Him. Yan po ang ibig sabihin ng word na proskuneo. So both shakak and proskuneo, the term is to define worship as a act of activity and action. So the word shakak and also the word term proskuneo in the New Testament time, both of them, parehas po yung word and both of them ay tumutukoy po na ang ibig sabihin, worship is as activity and action. Kaya nga once na pinag-usapan natin, pag sinabi natin worship, there is activity and action. You cannot worship kung wala pong activity and action. Amen? Hindi pwedeng sasabihin mo, nag-worship ka sa Panginoon pero natutulog ka. Sapagkat the word shakak and proskuneo is term activity and action. Are you listening? Amen? Kaya nga ulitin ko po, huwag niyo pong sabihin na nag-worship ako sa Panginoon pero wala kang action. Kaya nga po mga kapatid, please bear with me, kaya nga napakahalaga na maintindihan natin po ito. So nakakalungkot na napakaraming mga tao na sasabihin nila, baka pwede niyo po akong lakasan, operator please. Nakakalungkot na napakaraming mga taong sasabihin nila na sila po ay nag-worship pero wala silang activity at wala silang action. Kaya nga ulitin ko po, dyan ho iikot yung ating pag-uusapan ngayong umaga. Activity and action is very important in worship. Kaya nga hindi pwede na magkakaroon tayo ng worship pero wala pong activity at wala pong action. Kaya nga salamat po sa Panginoon, ito po ang itinuturo po sa atin na napakahalaga talaga na mayroong activity at napakahalaga na mayroong talagang action. Kaya nga, at the end of the day, kaya nga napakaganda
na tayo po ay natututo mula sa salita ng Diyos. Salamat po, by the way. Thank God for the Word of God na nagbibigay sa atin ng kaalaman in order for us na maintindihan natin ang lahat ng mga bagay sa buhay natin bilang isang Kristiyano, sapagkat noong tayo ay dinagdag ng Panginoon sa iglesia o sa church, dito tinuturuan po tayo na magkaroon ng kaalaman mula sa salita ng Diyos. Kaya nga po, hindi doon nagtatapos nung tayo po ay naligtas. Kaya sinasabi ko po sa church namin, ngayon po ang aking tinatalakay sa simbahan namin is the blessing, sa Sunday school is the blessing of having a church. The blessing of having a church. Ang church po ay hindi nakakapagligtas, but napakalaki ang part ng church sa isang Kristiyano. The reason why nakakakita ngayon tayo ng mga tao na dedicated sa gawain ng Panginoon, they choose to serve the Lord. Why is that? It's because they learn from the church. Kaya nga po napaganda na tayo po ay mayroong simbahan. Kaya nga dito tayo tuturuan in order for us na ang lahat ng ginagawa natin is based on the Word of God. Kaya nga ho, napaganda na maintindihan natin yan. So let's go back to our lesson. Activity and action. As far as worship is concerned, both term shakak and proskuneo is term for activity and action. Amen? Kaya nga I hope and pray na after this, ay magkakaroon tayo lagi ng activity para sa Panginoon. Magkakaroon tayo ng action lagi para sa Panginoon. By the way, we want action. Especially men, we want action. Ayaw natin ng drama. Ayaw natin ng nobela. Gusto mo action. Amen? Kaya nga nakita niyo po ang ating simbahan. Ito ay simbahan na ma-action. Lahat, laging mayroong activity. Amen? Mga kapatid, kaya nga sabi ko, salamat sa Panginoon, we are belong to a local Bible-believing Baptist church na laging mayroong action. Amen. At yan ang napaganda. Nakakalungkot pagka tayo po ay naging part ng simbahan pero wala tayong aksyon. Kaya nga, wala man lang activity. Kaya nga mga kapatid, nakakalungkot po yun. By the way, alam nyo, ganyan ho ngayon ang napakaraming mga tao. And even in our generation today, wala nang activity, wala nang aksyon. Kaya nga pinipilit na ibinabalik tayo. Back in those times, sabi ko nga nung unang panahon, ganito summer, kahit na mainit, may aksyon. Amen? May aksyon. Naghahabulan kami doon sa tuktok ng akasya. Yun yung laro namin. Aksyon talaga. Pag nahulog ka, swerte. Amen? Pag nahulog ka sa akasya, nahulog ka sa sampal, okay, swerte mo talaga. But, mga kapatid, aksyon talaga. Gusto natin ng aksyon. Kaya nga nung unang panahon, walang malambot lang, bibihira lang, may malalambot eh. Ngayon talaga, dahil wala na aksyon, marami nang malalambot. Pati mga Kristiyano, malalambot. It's time for us na magkaroon tayo ng activity and action. Now, there are few things, brethren, na mahalagang maintindihan natin if you were going to commit to a true worship. Mahalaga na maintindihan natin to. Number one, worship is the believer's response to God. Worship is a believer's response to God. Brethren, let me tell you this. If you are claiming to be the believers of the Lord Jesus Christ, if you're claiming to be the disciples of the Lord Jesus Christ, there must be response. It's because worship, brethren, worship is the believer's response to God. It is a loving response that balanced by the fear of the Lord. Kaya nga mahalaga ho, pag sinabi nating fear is respect. It is a respect. Kaya nga tayo nagre-respond sa Panginoon is because we respect Him. We reverence Him. Yan ang problema ho ng maraming tao ngayon. Walang respeto sa Diyos. Kaya nga kung maliwanag sa atin, if you are a believers of God, magre-respond ka sa Panginoon
base sa salita ng Diyos. It is a loving response that balanced by the fear of the Lord. Kaya nga ako dito sa simbahan, tinuturo, hindi yung pag sinabi nating respect is a reverence fear. Yun po yun. Hindi yung natatakot ka na parang natatakot sa multo. Hindi po ganun. Amen? The word reverence is all about respect. Respeto sa Diyos. Alam nyo, ang problema ay napakaraming mga tao, lot of people today, walang respeto sa Diyos. Now let me share you a story. Last Thursday, hindi po nung Thursday, no, the other Thursday, is because last Wednesday and Thursday, that is a revival doon po sa mission, doon po sa Paniki. Doon po ang ating pastor, doon po kami. And then Wednesday, hindi ako pumunta sapagkat nag-service ako sa amin. And then Thursday, dapat sa Victoria ako, pero sa mission, pero nag-commit po ako na pumunta ng Thursday doon sa revival. Together with our pastor and some pastors na kasama namin. At ano yun, doon po sa mission house na nirerentahan ng church, ay nasa gilid siya ng kalsada. Iskinita na looban na po kasi yun. Pero nasa sentro, pero medyo loob pa rin ng konti. But okay naman. Kaya lang, yung mga tao maagang dumating, so mayroon pong, kung nakita nyo sa picture, mayroon pong gate doon na isinarado na namin para yung mga tao doon sa kabila ang dadaanan. At yung gate na ito, mga 2-3 di pa lang yung pulpit ng preacher. At doon sa labas ng gate, of course, nandoon yung kalsada. Pagdating namin, pambihira, alam niyo po, nandoon yung mga nagsusugal. Sabi ko, alam niyo, bilang Kristiyano, bilang manggagawa ng Panginoon, pagdating ko talaga doon, nakita ko talagang sila pa tong maingay. Pero buti na lang talaga, nagdadahan-dahan din ako sa aking actuation pero kung sa salapungan yun, pagbabatuhin ko yung mga yun. Hindi po. Kaya, lumingan ako sa paligid, nakita ko po yung preacher, sabi ko, Brad, pakipuntahan mo sila. Ano yun, sir? Sabi ko, nagsusugal, sabi ni Christian. Tumakbo siya, pagtakbo niya, hindi pa nakarating doon, paparating pa lang siya, nagpupulasan na sila. Sabi ko, alam niyo, ibang klase itong mga taong ito, sabi ko, mga walang galang. Alam nilang church yon, alam nilang mission house yon, walang respeto. Kaya alam niyo, sabi ko nga po, ito sinasabi ko sa simbahan po natin. Mahalaga talaga kung hindi man, igalang na lang ang pagiging tao. Kaya nga, alam niyo, salamat po sa Panginoon dito sa simbahan, tinuturuan po tayong mag-respect. Tinuturuan po tayong mag-respeto. Of course, magkakaiba tayo ng pananampalataya, pero naniniwala po, respeto na lang. Bilang isang tao. Kaya kung hindi mo man paniniwala yung pananampalataya naming mga Baptist, you need also to respect us. Amen? At ganoon din po tayo. Iba man yung paniniwala nila, of course, hindi natin pinapaniwalaan yon, but ganun pa man, kinakailangan din na makitaan din tayo ng respeto. And most of all, respeto sa Diyos. Kaya nga napakahalaga mga kapatid, ito po yung mga bagay na napakahalaga maintindihan natin. Ulitin ko mo, worship is a believer's response to God. It is a loving response that balanced by the fear of the Lord. The reason why nandito tayo ngayon, sapagkat ibinigay natin ito para sa Panginoon. We respect Him at wala nang mas higit pa yung pagrespeto natin sa Diyos. Kaya nga sana, yun yung matutunan ng mga Kristiyano, matutunan ng mga kabataan, bawat member ng ating simbahan, respeto sa Diyos is because, brethren, worship is the believer's response to God. It is a loving response that balanced by the fear of the Lord. It is a deepening response as a believer to know God better. But you know, when you respect God, lalo mo siyang makikilala ng lubusan, mga kapatid. Kaya nga po, salamat dito sa simbahan natin, ipinapaunawa sa atin na kinakailangan maging malalim ang ating pagkakilala sa Panginoon. It is a deepening response as believers to know God better. Kaya nga ho, ang buhay ng Kristiyano,
ito na talaga yung buhay natin, mga kapatid. There must be an action. There must be an activity. Not only that, worship is the believer's response to God, but also worship is the ultimate purpose which were human created. We need to very understand carefully that worship is the ultimate purpose which were human created. Please open your Bible to the book of Isaiah. Isaiah chapter number 43. And we can see, brethren, a very clear statement of the Word of God concerning the purpose of human creation. Bakit tayo nilikha ng ating Panginoon? Ito po sinabi po ni Isaiah. Let me remind you once again na napagandang bagay. I hope and pray na pag nakita natin ito, lalong magiging maayos ang ating buhay bilang isang Kristiyano at tayo po ay lalakad, tayo po ay magpa-function based on the purpose of God in our life. Are you there? Amen? Please take a look to verse number 7. Isaiah chapter 43 in verse number 7. Even every one that is called by my name, for I have created him for my glory. I have formed him, yea, I have made them. Brethren, in the time of Isaiah, it is very clear statement, brethren, that God created us for a purpose. We are created to glorify Him, to worship Him. That's the very purpose. That is the ultimate. Pag sinabi nating ultimate, brethren, yan po yung highest. That's the very purpose of the creation of God to mankind. And most especially, tayo ngayon na mga believers, naiintindihan natin the very purpose of human creation is to glorify God. Sabi niya, even everyone that is called by my name, for I have created him for my glory. Para sa kalulahatian, para sa kagalakan at kapurihan ng ating Panginoon. Kaya nga, alam niyo po mga kapatid, yun ang napaganda pag naiintindihan natin yung purpose natin. Many times our pastor, he is talking about the purpose of the life of every believers. Kaya nga ito po yun, another reminder for us na kinakailangan talaga tayong mag-worship sa Diyos, magpuri sa Panginoon. We need to bow down. We need to have activity and action is because we are created for that purpose. Alam niyo ho, tayo pong mga magulang, create tayo ng Panginoon at tayo po'y naging magulang pero hindi lamang ho para mag-alaga ng ating mga anak at magtrabaho and do something para sa ating kapakinabangan. But we need to understand that God created us for His own purpose. That's why we need to be thankful to God pag nagagampanan natin yung purpose natin. A lot of people today, they don't know why they are exist. Pero salamat po, when you come to this church, when you read your Bible, brethren, it is very clear, nakikita natin yung purpose po natin. By the way, napakaganda na naintindihan mo yung will ng Panginoon. Merong napasa, sabi ng isang preacher, to know the will of God is the greatest knowledge, but to do the will of God is the greatest accomplishments. To do the will of God is the greatest accomplishment. And this is the will of God. This is the very purpose of God. To praise Him, to glorify Him, brethren. To give Him the honor, to give Him the praise. It's because worship is the ultimate purpose which were human created. Not only that, Psalms chapter number 29, I have a lot of verses concerning the purpose of God in our life that we need to worship Him. Psalms chapter number 29. Para hindi kayo antukin, magbuklat po kayo. Amen. Magsulat din po kayo para nasusundan niyo po yung ating pinag-uusapan. Psalms chapter number 29. Psalms chapter number 29. Are you there? Amen. Let's begin reading from verse number 1. Give unto the Lord, O ye mighty, give unto the Lord glory and strength. Give unto the Lord the glory due to His name. Worship the Lord and the beauty of
holiness. Wow! Brethren, here is David, brethren. Ipinaunawa niya sa atin, sabi niya, give the Lord the glory due to His name, worship the Lord in the beauty of holiness. Oh, brethren, we need to be reminded about the purpose of God while we are here. For our visitors this morning, if it is your first time to be with us this morning, it is not accident that you are in this place. God has something for you. God has a purpose for you. That's why if you are not saved, you need to realize that you are sinners and you need to accept Christ as your Lord and personal Savior. Salamat po sa Panginoon na naintindihan natin. Salamat nung tayo, when God saved us, brethren, lalong lumalim yung ating pagkakilala sa Panginoon. Inilagay tayo sa church and we are growing in our Christian life. Naintindihan natin ngayon yung maging true worshiper ng ating Panginoon. Amen? Kaya nga, once again, sabi ko nga sa inyo, before I go to the next verse, sabi po ng Bible, chapter 29, verse 2, give the glory due unto Him, unto His name, worship the Lord in the beauty of His holiness. Not only that, a very familiar passage in 1 Corinthians chapter 10, in verse number 31, whether ye eat or ye drink, and whatsoever you do all for the glory of God. By the way, why is the Apostle Paul na sinabi niya yung uminom at kumain? Sapagat don't you know that is the very basic at laging ginagawa ng tao, yung uminom at kumain? Especially for us Baptist people. Amen? Ang uminom na siya, sabi, tubig dito mga kapatid, mag-alak. Whether ye eat or ye drink, or whatsoever, do all for the glory of God. Now, paano niya apply ito sa buhay natin? Kaya nga, pasalamatan natin lagi na mayroon tayong iinumin. Pasalamatan natin ng Panginoon, mayroon po tayong kakainin. That's the very problem ng marami pong mga tao ngayon. Hindi na po sila appreciative doon sa ibinibigay sa kanila ng Panginoon. Tubig lang naman ito. Wala man lang kulay-kulay. Masarap sana pag mayroong kulay ito. But mga kapatid, we need to understand, kaya nga alam, don't you know that very simple na ginagawa ng tao that you need to glorify God? Salamat na mayroong tubig. Salamat na mayroong tayong pagkain. Don't you know, brother, a lot of people, young people, listen to this. Maraming mga young people ngayon, hindi nyo na-appreciate kung anong meron kayo. Kaya nga sana mga kapatid, by the way, by doing that, na na-appreciate mo yung ibinibigay sa iyo ng Panginoon, pambihira, that's a blessing. That's the blessing. Kaya sabi ay, whether you eat or you drink, and whatsoever you do all for the glory of God. Nagpasalamat ka. Kaya nga, therefore, pag hindi ka nagpapasalamat at ikaw ay nagrireklamo, hindi mo napupuri ang Panginoon. Alam nyo, yan minsan ang problema natin. Alam nyo, sabi ko nga po, kagabi lamang, habang nag-prepare ako ng message, nakakatanggap ako ng mga messages na problema ng mag-asawa, problema ng pamilya. Badala nyo ho, nakikita ko po dito, bakit sila nagkakaroon ng problema? Hindi na nila na-appreciate kung anong meron po sila. People today are focused on the things that they don't have and not to the things that they have. Lagi na lamang nag-iisip, ano yung wala. May sasakyan naman, pero sabi niya, wala akong bagong sasakyan. May pagkain naman, pero sabi niya, wala akong masarap na pagkain. Bakit? Ang alam na nilang masarap na pagkain ay lechon. Ibang paliwanag ng buhay, ng bahay yon. Amen? Hindi nila na-appreciate ano yung bagay na mayroon po sila. Brethren, by the way, ngayon pong umaga, did you appreciate na mayroon kayong simbahan? Did you appreciate na mayroon kayong pamilya? A lot of people today, they are chasing. Naghahanap ng pamilya. Pero salamat ngayon, people of this church, members of this church, you are sitting beside your family and sometimes you do not appreciate it.
Yan ang kailangan natin, kapatid. Appreciation to what we have. Kaya nga, sabi ng Biblia, whether you eat or you drink or whatsoever you do all for the glory of God. Do you really appreciate na meron kang mga pamilya na nandiyan? Do you appreciate na meron po tayong church, meron po tayong men of God na nagtuturo sa atin ng salita ng Diyos? By the way, ang men of God ay hindi po perfecto, pero mga kapatid, ang men of God ay tinalaga ng Panginoon in order for us to grow. Let me share you something about, sinabi ko na po ito sa Rans, but hindi naman siguro lahat nakasama doon sa Rans. Last Tuesday, nung magkasama kami ni Pastor, but before the activity, ay nakasuot siya ng kulay orange na t-shirt na parang kagaya ng uniforme ng mga preso. At ang nakalagay dito, inmate, and then my number, 0887. And then tinanong ko siya, siyempre, hindi ko po alam eh. Sabi ko, ano po yan, Pastor? Sabi ko. Sabi niya, preso ako ng Panginoon. Tignan mo yung likod, sabi. Tignan mo yung likod. Sabi niya, preso ako ng Panginoon. Just like the words of the Apostle Paul, I am the prisoners of Christ. Sabi niya, preso ako ng Panginoon. At itong number na to, 0887, that's the time na pumunta ko sa Port Bonifacio. Brethren, thank God for that one prisoner of the Lord Jesus Christ who surrendered his life full-time in the ministry. And look what we have today. We are the result of that one inmate, 0887, surrendered his life full-time in the ministry. And now, we are enjoying the things of God because of that one man who followed the Lord Jesus Christ. Na sinasabi sa atin, just like the words of the Apostle Paul, follow me as I follow Christ. But a lot of people today, na hindi nila na-appreciate ang meron po tayo. Kaya especially ho, members of the church, yung mga matatanda na, matatagal na, sorry for the word. You've been in this church for a long time. Salamat po sa inyong katapatan sa Panginoon. Hindi nyo ba nakikita yung mga blessing ng Panginoon sa atin? Kaya sabi ko doon iniisip ko doon sa nag-message sa akin, sabi ko, ay nakakalungkot nito mga kapatid. Hindi nila na-appreciate yung ano yung mayroon sila. At ang nakikita na lamang, lagi na lamang may insecurities. Lagi na lamang mayroong kulang. Hindi nila nakikita kung ano yung mayroon sila. Think what you have today. And I do believe, magbabago ang perception mo sa buhay. Lagi na lamang kayong negatibo. Lagi na lamang masama. Kaya nga mga kapatid, you need to understand that the ultimate purpose where human created is we are created to worship the Lord. Amen? We are created to worship the Lord. Next one. Worship is the believer's way of life. Worship is the believer's way of life. Kaya nga pag sinabi nating way of life, magpuri tayo sa Panginoon. Be thankful to God. Matuto tayong mag-appreciate ng ano mayroon po tayo. By the way, you need to understand this, brethren. Kaya nga, yun na dapat yung buhay natin. Kaya nga po, nung tayo ay nakakilala sa Panginoon, sa bawat araw-araw, yan na yung buhay natin, magpuri tayo sa Panginoon, hindi lamang limited dito sa simbahan. Sapagkat, mga kapatid, worship cannot be defined solely by physical observance because true biblical worship is centered on God and His unparalleled greatness. Ulitin ko po, worship cannot be defined solely by physical observance because true biblical worship is centered on God and His unparalleled greatness. When we say unparalleled greatness, brethren, is no equal, walang kapantay na kadakilaan at kabutihan ng ating Panginoon. Mga kapatid,
wala tayong pwedeng ipantay sa kabutihan ng Diyos. Mabuti yung ating mga mahal sa buhay, mabuti yung ating mga kaibigan, pero wala nang hihigit pa sa kabutihan ng Panginoon. The unparalleled great, just imagine, our God in heaven, He gave His only begotten Son. Nang sabi po ng Bible, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Mga kapatid, yan po yung napakahalagang bagay na maintindihan natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, solely, brethren, worship can be defined solely physical observance, but it is a true biblical worship centered on God. It is always focused on God. While you are here, bakit tayo nandito ngayon pong umaga? While you are here, because on God. Because of God. Hindi kanino man. Well, salamat, nandiyan tayo, kasama natin ang ating family. We're setting good example for our family. But mga kapatid, primarily, you are in this place because of God. You have what you have because of God. May buhay ka dahilan sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid, when you worship, it is always focused on God, not to human. The saddest thing, brethren, is kapag ka ang mga tao po ay mag-worship sa kanyang kapwa-tao. Alam nyo, sinasabi ko po sa simbahan namin, sapagkat may mga pagkakataon din po na na-observe ko na parang ako lang yung ginagalang nila sa simbahan. Sabi ko, mukhang may mga worshiper din ng pastor dito. Sabi ko, I'm talking to our church. Sabi ko sa kanila, pag wala ako, hindi ako magsisimba kasi hindi naman si pastor mag-preach. Sabi ko, saan nila natutunan yun? Kaya sabi ko, kaya nga sinasabi ko, dito po, ini-explain ko sa kanila, during invitations, that's the part of our church, during church program, during invitation, after na marinig natin yung preaching ng salita ng Diyos. Salamat. We learn to come forward and kneel down and talk to God. Kaya nga pinapaunawa ko, baka yung mga baguhan, hindi pa nila alam, sapagkat yung iba, sumusunod din eh. Maganda naman sana sumusunod sila, pero maganda na sumusunod sila na naintindihan nila. Kaya sabi ko, when you come into this place, into this altar, you are kneeling before God. At lahat po tayo ay dapat mag-worship sa Panginoon is because our worship is focused and centered on God. Bakit mo sasambahin? By the way, when you worship God, when you focus on God, brethren, it is not just attending church. It's not singing. Hindi lamang playing ng mga musical instrument. Hindi lamang lifting up hands. It's because there are some, they're lifting hands to praise the Lord. Not just bowing down. They are all elements of worship, brethren. But we need to understand that our worship is centered on God. Nakapokus yan sa Panginoon. Hindi sa nakapokus kung sino tayo o kung ano po tayo, kundi nakapokus po yan sa ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, mahalaga na maintindihan, they can be evidence of worship, yung ginagawa natin, yung mga ministries natin. Kaya alam niyo, sinasabi ko sa simbahan natin, huwag kayong magmalaki na mayroon kayong ministry sa simbahan at para bagang hindi na kayo makikinig ng salita ng Diyos. Kamakailan lamang, sabi ko Sunday. Last Sunday, sapagat mayroon po kaming mission sa Victoria. Galing ako ng Victoria sa mission. And nag-start na yung service. There are people that are giving their testimonies already. Tapos na yung singing. But yung mga young people, nandoon sila sa isang lugar, nagkakwentuhan. Alam niyo mga parang gusto ko silang balibagin eh. Sino yun? Mga choir members. Mga Sunday school teachers. Sabi ko, ang masakit dito kung kailan ako dumating, saka sila nag-aalisan.
So alam nila, they know that what they are doing, mga kapatid. They know what they are doing. Bakit? Nung dumating yung pastor, saka sila nag-alisan. Sabi ko, dyan lang kayo at pagpapaluin ko kayo. Kaso, mag-i-preach pa ako eh. Alam niyo mga kapatid, kaya nga pinapaunawa ko sa kanila mga kapatid, kaya nga let me tell you brethren, our worship is focused on God. Our worship true worship is centered on God. Uulitin ko po, mga kapatid, may mga ebidensya tayo, pero alam niyo ba, hindi lang mapo-limited yung worship natin sa pag-awit, sapagkat alam niyo ba, na pwede tayong umawit, pero nasa tono yung awit, pero yung puso mo sintonado. Maraming mga magagaling umawit, maraming magagaling mag-play ng musical instrument, pero yung puso nila sintonado. Ginagawa lang nila for compliance. Sabi ko, maganda naman dito sa simbahan natin na meron pong musical instrument na ginagamit tayo. Somebody play the piano, somebody play the organ, somebody play the violin. But you need to get right with God when you do those things. Nakakalungkot naman. Kaya nga sabi ko nga po sa kanila, nakakalungkot kapag ginagamit ka ng Panginoon, pero yung puso mo ay malayo sa Panginoon. And no wonder one day, mga kapatid, mawawala tayo sa ministry. As I close this message this morning, napakahalaga po, when we worship the Lord, we have the heart that always bow down in humble recognition of God's worthiness, honoring Him and revering Him at all times as the supreme authority over one's life. Kaya nga mga kapatid, kapag tayo'y nagpuri sa Panginoon, naroroon yung ating kababaang loob sa Panginoon at nire-recognize natin siya that He is worthy of our praise. And by the way, bakit tayo nagbibigay ng anong mayroon po tayo? It's because nakita natin that God is worthy of all the praise. Hindi po yung kung sino ako, hindi pong ano ako, kundi ang Panginoon. Mga kapatid, this is a very simple message this morning. At sana po makita natin, may part 2 po yan mamayang hapon, na pag pumunta tayo dito, ang focus natin ay ang Panginoon. It's good to have friends here. It's good to have families here and brethren and good friends, thank God. But brethren, our worship must be focused on God. Tumayo po tayong lahat. Amen. If you're blessed by the preaching of the Word of God, let's come to the altar and let's kneel down and talk to God and let's make a commitment that we will worship God na totoo po sa ating pong puso at totoo po sa ating pong buhay. Pray with your families, individuals. Let's make a commitment to God as we reflect on His message this morning.
Dakila po naming Diyos, sa banal ang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa mensahe namin pong napakinggan. Thank you, O God, for using Pastor Louie, O God. Continue to bless him, his family, and his ministry. Panginoon, maraming salamat po dahil hindi niyo po kami hinahayaan, Panginoon, na kami po ay sumabay kung paano po kayo i-worship ng sanlibutan po na ito. Thank you, O God, for the greatness of your word and for your faithfulness to your people, na kung saan muli po namin natutunan, Panginoon, how it is important to have that commitment in true worship, O God. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung minsan niyo po kami nasumpungan na hindi po kami tapat sa paglilingkod po sa inyo, sa pag-worship po sa inyo. Pero salamat, Panginoon, sa mensahe naming narinig ngayong pong umaga, na siyang patuloy niyo pong ginamit upang masumpungan niyo po kami na matapat na naglilingkod po sa inyo. Maraming salamat po at mulit-muli, O Diyos, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.